rejoice. Let the people now shout for joy. Bless His name in the heavens. Let His power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever He will. Jesus shall reign over all the earth, now in His presence we sing. As His people bow before Him to give honor, power, and glory, we will wait for the Lord. We will wait till His kingdom come. Bless His name in the heavens. Let His power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever He will. Jesus shall reign over all the earth, now in His presence we sing. Hallelujah! Let's praise the Lord! He will reign over all the earth! Bless His name in the heavens. Let His power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever He will. Jesus shall reign over all the earth, now in His presence we sing. Jesus shall reign over all the earth, now and forever He will. Jesus shall reign over all the earth, now in His presence we sing. Jesus shall reign, now and forever. Oh, Jesus shall reign, now and forever. Oh, Jesus shall reign over all the earth. life was consumed and filled with anguish. I breathe
is one thing, to trust in your great name. In you, O Lord, I've taken refuge. Let me never put to shame. I clasp my hands to pray. Suddenly my defenses break, and all of my soul transcend in time and space. You're the air I breathe, and your love so deep. Lord, you take my breath away. Every time I try telling you goodbye, Lord, you simply holding me. I remember the days when I'm without you. It didn't feel so right. I felt so weak, so blind. And then I heard you whisper softly,
basta't nagtitiwala sa Diyos. Lagi yan nakatingin sa Panginoon. Lagi niyang hinihintay ang habag ng ating Diyos. Bakit po? Palatandaan po sa isang mga alipin o servants na kung saan daw ituro ng kanyang master ang kamay, nandoon yung alipin na yon. Come on, church. Wasing karapatan mo bumabangga na sa reputation ng church. Bumabangga sa mission ng church. You're wrong. Kahit may right ka, you are wrong. Kasi sa atin as Christians, ang una, ang church, hindi po tayo. Ang church at ang church ay sa Lord po ang church. Isa lang ang makikita nyo trono. Isa lang ang Diyos makikita nyo nakaupo sa trono. Isa lamang po. Kaya hindi pa pwedeng maging tatlo. Ang tunay na Kristo po, sinabi niya mismo sa Book of Revelation, I am the first. I am the last. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, siya ay second person of the Godhead. Hindi obra. Whatever Satan is offering, make no deal with him, no matter what. However, pagdating naman po sa kaligtasan ng mga kaluluwa, it is a big deal before the Lord. Remember all the works of the Lord in our lives. His kingdom will come. Hallelujah, the Lord is on my side. Hallelujah, His name is lifted high. A blessed Sunday. To God be the glory. Good morning po sa lahat. Yan, so by this time po, let's start naman with our first game entitled Flex My Dad. Okay, so let's officially begin the Flex My Dad. Let's meet these incredible fathers and give them a round of applause. Palakpakan po natin sila, mga kapatid. My father's name is Joey Morales, a.k.a. Gob. Ang Pogi tatay ko naman. ay parang superhero na si The Flash. Dahil Yun, gusto no? niya ay mabilisan lahat ng kilos. My father's name is Roel F. Obani Sr. Glory to God, malakas na malakas para po sa mga anak po niya, madadala niya po sa faith. Amen. My father's name is Emmanuel Docena. Ang tatay ko ay parang superhero na si Captain America kasi he's strong both mentally and physically. My father's name is Brother Mar. Ang tatay ko ay parang superhero na si Superman dahil hindi niya ako inayaan na makuha ng kaaway. My father's name is Ramil Resuera. He's a very, very good dancer. Tatay ko ay parang superhero na si Thor kasi magkasing gwapo sila. Sister Arian Santos, together with the charming kids in church, will be expressing their love for all fathers as they render a special number with the song, I See a Hero. Let's give them a round of applause. Did you dream you'd be a hero someday? Who would grow up and change a world some way? Well, the world you've changed is mine, it's true. And I wish you could see who I see in you.
prayers that you say that will never be lost or fade away. All the hours you spend just being my friend are heroic and brave in every way. I see a hero, I see a light, living by faith every day by my side. I see a hero, I see a star, showing the way just by being who you are. Best of all, I see who I hope to be, a hero like you are to me. I see a hero, I see a light, living by faith every day by my side. I see a hero, I see a star, showing the way just by being who you are. Best of all, I see who I hope to be, a hero like you are to me. That you are a hero to me. Happy Father's Day! Purihin po ang ating Diyos, isang mapagpalang araw na naman ang binigay ng Panginoon sa atin. Pwede po bang sabihin ninyo sa katabi ninyo na I love you in the love of the Lord? Napakabuti po ng Panginoon sa atin sapagkat sa mga ganito pong sitwasyon ay nakakayanan pa po natin na tayo po ay magkaisa sa ganito pong lugar. Tunay po na mapalad po tayong lahat. Amen? Isang palakpak ulit sa Panginoon. Alright? Masaya po ang aking kalooban kapag nakikita ko po kayo na talagang sinisipagan nyo ang paglilingkod sa ating Diyos. Bago po tayo magsimula, magbabasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa Psalms 119 verses 37 to 40. Turn away my eyes from looking at worthless things and revive me in your way. Establish your word to your servant who is devoted to fearing you. Turn away my reproach which I dread, for your judgments are good. Behold, I long for your precepts. Revive me in your righteousness. Purihin po ang ating Panginoon. Alam po ninyo na kahit naman na tayo Kristiyano, kuminsan tayo po ay talagang natatakot. Especially po yung mga dumaan ng pagkatakot, yung mga estudyante na kinakabahan sila, kung papasa sila o babagsak sila. O mayroong mga ibang bagay na kung saan araw at gabi, iniisip mo, natatakot ka kung ano magiging resulta ng ginawa mo. Hindi po ba? Pero ang sabing ganon, hindi natin dapat na ititingin ang ating mga paningin sa mga bagay na nakakatakot. Sapagkat bakit? Nandun ang ating Panginoon at alam natin na lagi natin maasahan. Isang bagay na kung saan na ayaw ng Panginoon na makikita sa atin na tayo natatakot sa mga things na pwede mangyari sa atin. Sapagkat isa lang daw po ang dapat nating katakutan. Ngayon, para hindi po tayo lulukuban ng takot, isang bagay ang gusto ng Lord na gawin natin. Magpa-revive tayo sa Kanya. Sabi, revive me in your righteousness. Paano tayo magpapa-revive sa ating Panginoon? Sa pamamagitan po ng ganitong gawain. Sapagkat sa ganitong gawain, bumababa ang Espiritu Santo at tayong lahat ay nakakapagpuri sa Panginoon, nare-revive po tayo dyan. Kaya itong ginagawa natin ito ay spiritual
na kung saan ang nasa loob ng ating katawan ay lumalakas yung kaluluwa natin. Kaya hindi po sayang na tayo po ay nandirito ngayon. Sabi mo sa katabi mo, hindi sayang na nandito tayo. Sapagkat iyan ang kalooban ng Diyos. Amen? Iyuko po natin ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Napakaraming bagay na kung saan nangyayari sa buhay ng tao. Meron kami mga nagagawang hindi maganda, na natatakot kami, hindi kami makatulog, o meron kaming inaalala na araw at gabi nandun sa aming isip. Alisin mo ang mga bagay na to. Tulungan mo na ma-establish ang salita mo sa aming mga puso at maalala namin, Lord, na isang bagay ang kami magpa-revive sa inyo. Lahat ng mga bagay na kami marirevive, Lord, ay binigay mo na sa amin. Wala lang kaming gagawin kundi ang sundin namin ang iyong kalooban. Kaya Ama, hinihiling po namin na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Napakarami po namin dito ngayon, Lord. In Jesus' name, ibaba mo ang iyong masaganang pagpapala, ang Holy Spirit mo na siyang nagbibigay sa amin ng revival sa aming mga puso. Kaya sama-sama namin tinataas ang gawain ito, O Diyos. Basbasa mo po, gawin mo po ang kaaya-ayang handog sa trono sa kalangitan. Higit sa lahat, Lord, ang aming tagapagsalita, ang aming tagapagpangaral ng salita ng Diyos. Pakapuspusin mo siya ng Holy Spirit. Ibigay mo ang double portion ng anointing mo po sa Kanya. At gamitin mo siya mightily sa kalagitnaan namin. Samahan mo rin ang mga aawit, samahan mo rin ang tugtog, samahan mo rin kami lahat, Lord. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen! Shout your praises unto God. Clap your hands to Jesus. I love that day, the day you washed my sins away. You made me see. I never knew that I could be this free. Hey. You've taken all my pain away, away. I will never be the same. By the power of your grace, I am saved. Living for your name. I'm alive 'cause you're living in me. Oh, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Oh, Jesus, I believe. Hey. I go your way. With every step I walk by faith. Hey, leading me, you're leading me. To live for Jesus is my destiny. Hey, 'cause you've taken all my pain away, away. I will never be the same. By the power of your grace, I am saved. Living for your name. I'm alive 'cause you're living in me. Oh, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Oh, Jesus, I believe. God bless you, Jesus. I believe in you, Lord. So I believe you, Lord. I believe. Hey. See, I believe in you. I believe in you, Lord. I believe in you. I believe in you, Jesus. Nothing's gonna change. Say, I believe. I believe in you. I believe in you, Jesus. I believe in you, Jesus. Nothing's gonna change my mind. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you, Jesus.
We believe you, Lord Jesus. Come on, church. Let's give worship. We praise you, most powerful Lord. Name above every name. We have overcome by the blood of the Lamb. And the name is Jesus.
Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Lord. At doon po sa ating mga fathers, sa araw na ito ay binabati ko po kayo ng Happy Father's Day. Happy Father's Day. Sa ating lahat pala, sa ating lahat, mga tatay. Pero, we must remember, fathers, sa lahat na nandito po, na it just take a minute to be a father. Pero, matagal po tayo para maging tunay na daddy. Yun ang problem po. As a matter of fact, yan ang pag-aaralan natin ngayon. Maging father, madali. Pagkapanganak po, meron na, father ka na. Pero pagkatapos noon, pag pinanganak na yung bata, magiging father ka na, magiging daddy ka. Paano ngayon ang magiging daddy? Paano dapat maging daddy ang isang father? Okay, so in the book of Deuteronomy, chapter 6, verses 1 to 5 says, "Now this is the commandment, and these are the statutes and judgments which the Lord your God has commanded to teach you, that you may observe them in the land which you are crossing over to possess, that you may fear the Lord your God, to keep all His statutes and His commandments which I command you, you and your son and your grandson, all the days of your life, and that your days may be prolonged. Therefore hear, O Israel, and be careful to observe it, that it may be well with you, and that you may multiply greatly as the Lord God of our fathers has promised you, a land flowing with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. Yuko natin ang ulo natin. Dakilang salamat sa iyo, Lord. I-bless mo, Panginoon, namin talatang binasa sa umagang ito. Palain mo kami, Panginoon ko, at padaluin mo sa amin, Lord, ang power mo, anointing mo, Lord, mula sa akin, patungo sa lahat ng mga anak mo, Diyos, para madaman namin, O Lord, ikaw mismo ang siyang magsasalita sa amin. Pati po ang aming paksa, Panginoon, binigay mo sa akin, Lord, tungkol sa mga ama ng tahanan, Lord. At sana po lahat ng aming mapapakinggan, Lord, may apply namin mga ama ng tahanan. At tulutan mo, Lord, na maging maayos kami, Panginoon, sa harapan mo at ma-guide namin, ma-lead namin ang aming family ng ayon po sa iyong kalooban, Ama. Lord, bahala ka na po, Lord, pinaubaya namin sa iyo lahat ng oras na lalabi namin, O Lord, na ito'y pagpalain mo para sa amin lahat at hindi sa lahat ng mga nanonood sa television, Ama. Salamat po, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Our subject today is entitled Father's Legacy. Now, today, the whole world celebrates Father's Day, and so children and sons and daughters think about the best gift that they can give to their fathers. And that is a commendable way to express our gratitude, appreciation, and thankfulness. But today, we're going to talk about the best legacy a father can bestow upon his children. Ano yung magandang legacy? Pag sinabing legacy po, ay yung bagay na may iiwan natin po o ipapasa natin po sa ating mga anak. Ano yung bagay na yon? Kaya hindi natin pag-uusapan kung ano ibibigay ng anak doon sa ama, kundi kung ano maipapasa ng ama doon sa kanyang mga anak. Lalo na po sa panahon ngayon. Now, pwede sabihin natin, a father can be considered good if he is an adequate provider, at sabihin natin, protector, at loving and caring, full of wisdom and knowledge, and a hard worker. And these are all valuable traits and a lasting legacy he can press down to his children. But if you will ask God what He thinks is a father's best legacy, ano nga ba ang gusto ng Lord?
Ano yung legacy na bibigay natin mga ama sa ating mga anak? Una, sinabi ng Bible, the book of Deuteronomy 6:1, now this is the commandment and these are the statutes and judgments which the Lord your God has commanded to teach you that you may observe them in the land which you are crossing over to possess. So Moses spoke to the children of Israel, mainly the father or to the fathers na nandoon sa congregation na yon. He spoke about first the statutes of God or the decree made by the sovereign Lord. And second, he speaks about the commandments of God and then the judgment of God. Now in verse 2, the scripture says that you may fear the Lord. You may fear the Lord. Why? To keep all His statutes. Matakot ka sa Lord para sundin mo His statutes and His commandments which I command you, you and your son. You, fathers, your son, fathers, and your grandson, fathers. Your grandson. Dito naman sa ama rito po. So kung mapupunan nyo, you sa father po, son doon po sa lalaki, grandson sa lalaki, wala po sinabing granddaughter, walang sinabing daughter. So ito po pinatutungkol sa ama. Sa tatay po ito pinatutungkol. That you may fear the Lord your God, para matakot ka sa iyong Diyos. Why? Yan ang tanong ngayon. Para sundin mo, to keep all His statutes, commandments, which I command you. Yun ang sabi po ng ating Lord. Now, kung mapupunan natin kay Joshua 1:8, nasabi ng Lord, be strong and of good courage that you may keep His word. In other words, sa Kanya, sinabi ng Lord, magpakalakas ka, magpakatapang ka para masunod mo ang aking salita. Kay Moses po, matakot kayo sa Diyos para sundin ang aking salita. Now, to whom was it addressed? Ito po, sinabi ko na sa inyo kanina, you and your son and your grandson. So ito'y pinatutungkol doon sa ama, doon sa anak na lalaki magiging ama, doon sa apo na magiging ama. Kaya sa ama lahat po ito. Until when? Hanggang kailan? All the days of your life. Habang buhay ito mga tatay. Habang buhay. Pati doon sa mga lalaki ngayon, pag naging tatay ka, habang buhay itong utos na ito ng Diyos sa atin. Why? Anong reason? Ang promise? That your days may be prolonged. Para humaba ang buhay po natin. So, ibig sabihin nito, pag birthday po, hindi po cake, lalong hindi pansit, ang mapapahaba ng buhay, kundi po ang pagsunod dito po sa commandment na ito na sinasabi po ng ating Lord. But the question is this, what are the commandments and statutes of God na gusto ng Lord na sundin ng lahat ng mga ama? Sa verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God. Kung Lord, mapupunan nyo, lahat capital letter. Pag capital letter, lahat ibig sabihin God. Ang ibig sabihin dito. Pag ito lang capital letter, to small letter, pwede master. Ang ibig sabihin po. Yung master mo, kung sino yung master mo, pwede. Pero pag ito, puro capital letter na, God ang sinasabi doon. Hear, O Israel, the Lord our God. The Lord is one. The Lord is one. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Kung mabubunan ninyo, marami nagtuturo po sa YouTube, marami nagtuturo sa television, bihira sumisigaw na the Lord is one. Madalas sinisigaw 3, 2. Pero tayo po, dito marinig nyo, isa ang sisigaw natin. At yan ang matinding legacy, mga tatay. Listen to me carefully. Na dapat maipasa ninyo sa inyo o sa ating mga anak. Yan dapat po. Na ibaon sa isip nilang lahat na isa lang ang Diyos. Hindi 2, hindi 3, hindi marami. Isa lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Why? Bakit? Una, para hindi sila sumamba sa Diyos-Diyosan, tayong mga Israelites po, sa Diyos-Diyosan sumasamba. Kailangan doon sa kaisa-isang Diyos na siyang lumalang who created the heavens and the earth. Yun lang ang sasambahin nyo.
At aminin natin tayong lahat na narito. Galing tayo dyan. Lahat tayo sumasamba dyan. Ako pumapasa pa sa Quiapo, pumapasa sa Tondo. Dalakala ko yun ng Diyos. At ako inalis ng Diyos sa ganon. Kanya pirmi kong tinatandaan, isa lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos at ang Diyos ay Espiritu. Spiritual Lord. Hindi mo siya makikita dahil invisible ang ating Diyos. At yun ang gusto ng Lord, tayo mga tatay, itanim natin sa utak ng ating mga anak na ang Diyos ay isa lang at ang Diyos ay Espiritu. Yes. Second commandment, Deuteronomy 6:5, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ang sabi ng Lord, sabihin mo sa mga tatay, sabihin sa mga anak, sa apo nila, mahalin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, at kalakasan. Dinagdagan ng Lord sa New Testament. Si Jesus Christ mismo ang nagsabi. Jesus answered him, the first commandment of all commandments is, the first commandment, take note, ang unang utos daw sa mga utos ng Lord is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord, puro capital letter, is one. Sinabi nung God sa Old Testament, the Lord is one. Sinabi ni Jesus Christ sa New Testament, the Lord is one. At kung mabubunan nyo, ang sabi rito, commandments. Yung hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Hindi po commandments yun. Statement yun. Yung po ay, kung tawagin ay, declaration po. Hindi commandments. Pero sinama ng Lord sa commandments, mga kapatid. So doon yung makikita kung paano, gaano katindi sa Lord. And you shall love the Lord your God with all your heart. Sinabi sa Old Testament. With all your soul. Sinabi sa Old Testament. With all your mind. Yun ang wala sa Old Testament. Dinagdagan niya pa ng mind. Next. And with all your strength. And this is the first commandment. Yun, commandment yun. Now, sa verse 31, and second like it is this, you shall love your neighbor as yourself, and there is no other commandment greater than this. Wala nang pinakamating commandment kundi mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Lalo na, love one another, brethren to brethren. Dapat ganun ang pag-ibig natin sa isa't isa. Now, ito mga Orthodox na Jews obey this commandment today, until today, hanggang ngayon po, by binding, tinatali nila yung tefillin on their left arms, dito po, and their foreheads, dito po, pag nagpe-pray po sila. Ang tefillin ay isang small box, maliit lang pong ganon. At sa loob po noon ay nakalagay ang maliit na scroll at nandun yung Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 9. Pag nagpe-pray sila, nakalagay sa noo nila, nakalagay sa braso nila. Nakalagay sa braso para pirmi mong matandaan na isang Diyos lang ang paglilingkuran mo at mamahalin mo sa buhay mo. Kanya dito, nilalagay. Nilalagay sa noo para pirmi mong maalala na isa lang ang Diyos mo at isa lang ang mamahalin mo ng lubusan. Dalawa yon. Yan po picture nila. Yan po yung tefillin na tinatawag. Parang box na maliit na ganyan. Box na maliit na ganito. Tsaka box dito sa kanyang, ayan, sa kanyang braso. Pag nagpe-pray po sila. Kasi minsan pag nagpe-pray sila, may binabasa sila. So yung sabi sa kanila, kanya sila binilalagyan pag nagpe-pray para maalala mo, isa lang ang Diyos na papanalanginan mo. Isa lang ang Diyos. Nilalagay sa isip nila. Isa lang ang Diyos na mamahalin mo habang nananalangin ka. At yun ang dapat nasa isip din natin. Pag nagpe-pray ka, dapat isipin mo, isa lang ang Diyos. Pag inisip mo tatlong Diyos, maguguluhan ka. Dahil tatlong di mo alam kung kanino ka hihingi. Isa lang ang isipin nyo. Iligay nyo sa atin noo
lagay natin dito sa braso natin, lagay mo na pati sa puso mo, lagay mo na sa buong katawan mo habang nananalangin ka. Isa lang ang Diyos, isa lang ang Diyos, isa ka lang Diyos, isa ka lang Diyos, isa ka lang Diyos, isa ka lang Lord. Bukod doon, sa tahanan po, pagpasok mo ng gate nila, yung papasok sa loob ng bahay, doon sa hamba ng pinto, may nakalagay pa rin tefillin po doon. Na doon din na nakalagay, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Kaya pagpasok mo doon sa kanilang bahay, doon sa sala, doon sa kitchen, doon sa dining nila, yun na nasa mind mo, isa lang ang Diyos. Pagpapasok ka sa kwarto, sa hamba ng kwarto, may nakalagay pa rin, may tefillin pa rin doon, na isa lang ang Diyos. Kaya bago ka matulog, pagpasok mo, maalala mo agad bago matulog, isa lang ang Diyos. Isa lang ang dapat mahalin. Isa lang ang Diyos. Ganun sila katindi. Ayan po yung litrato po sa hamba ng pinto. Palihis po ang lagay nila. Pag ganun ang lagay nila. Ito po, itong brown na ito. Yan yung tefillin, kung tawagin po, or mesusa, yung pong pinakahamba. Nakita nyo kung gaano kahigpit, gaano katindi ang Diyos sa one God doctrine na binabaon sa utak ng mga tatay. At loving Him with all your heart, your soul, mind, and strength. Kailangan nakabaon sa utak natin, nakabaon din, binabaon natin sa utak ng mga anak natin. At yan din ang legacy na dapat iiwan natin sa mga anak natin o ipapasa natin sa ating mga anak. Kanya mga tatay, para sila magkaroon at sila na magandang buhay. Buhay dito sa lupa, lalo buhay doon sa langit. Dapat po, yun ang ginagawa natin, bine-brainwash natin talaga ang anak natin na isa lang ang Diyos at siya lang ang unang-unang mamahalin mo. Naalala ko po, isang theologian na one God, nagpunta sila ng Israel, bumibili sila ng tefillin, ayaw silang pagbilan. Ayaw. Suplado sa kanila, ayaw silang pagbilan. Ngayon, nung ginawa ng theologians, ni-recite niya yan. Sabi niya gano'n, are you familiar about this? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Nung sinabi niya yon, ngumiti, yung nagtitinda. At pinagbilang po sila. Ibig sabihin, ganun katinding kapit nila na isa lang ang Diyos talaga. Isa lang ang Diyos. At lalo sa panahon natin ngayon, dapat ibaon ninyo sa utak nila na isa lang ang Diyos. You know why? Kasi nang lumitaw si Jesus Christ sa New Testament, in-emphasize ang Holy Spirit, nagkagulo-gulo na iba. Hindi na malaman kung nasaan yung tunay na Diyos. Yan po nangyayari ngayon. Kaya ba lumilitaw, tatlo ang Diyos. Pero isa lang ika ang Diyos. Pag pinaliwanag, tatlo lumilitaw, why? Nalito na. Dahil lumitaw na ang Jesus Christ. Na hindi niya alam, yung Old Testament na isang Diyos na yon ay nagkatawan tao at nandun ngayon kay Jesus Christ. Hindi nila malaman ganon. Buti tayo, alam natin. Nasaan yung Ama? Nasaan yung tunay na Diyos? Nandun kay Jesus Christ. Kaya sinabi ng Lord John 14, do you not believe that the Father dwells in me? Do you not believe that the Father is in me? Eh kung maghahanap kayo ng Diyos, during that time, nandun po, nasa laman ang Diyos. Pero nandun din po because God is everywhere. Ganon din sa panahon natin ngayon. Natin pati mga Kristiyano, ang dami natin Diyos sa buhay natin. Ano-ano yan? Madalas po marami sa atin, relationship worshiper. Wino-worship mo yung boyfriend mo. Wino-worship mo girlfriend mo, kung anong sabihin yung sinusunod mo. Kahit masisira na yung sinasabi mo, wala ka na ministry, sige ka pa rin. Minsan yung asawa mo, sunod ka. Minsan doon sa asawa mong lalaki, sunod ka. Ibig sabihin, ang wino-worship mo, yung mismong loved ones mo. Iba naman business worshiper. Iwan lahat, alang-alang sa business. Iba sa inyo, career or job worshiper. Education worshiper. Yung matatalino po. Human wisdom and knowledge worshiper. Na talagang wino-worship nila at isinasamba nila yung katalinuhan nila. Achievement worshiper. Yung mga na-achieve natin, yan ang wino-worship natin, pinagmamalaki natin. Title and position worshiper, artist or politician worshippers. At sana po wala sa ating artist worshiper. Na pag nakakakita kay artist, sabi, nagkakaganon tayo. Sana wag. Pag nakita nyo si Cardo, wow, si Cardo! Ano si Cardo? Si Jesus Christ kayo pumalakpak. Naunuan natin. Huwag nyo worshipin, wag. Mga material things, worship natin, wag po.
Huwag natin i-worship po. Honestly, kung tutusin, they are all good things. Lahat yan good things. As long as hindi mo sinasamba. It's good. It's very good. It's really good. Lahat yan mabuti yan. Ang problem, pag ginawa mo itong Diyos-Diyosan, yan ang magiging problema. Kasi ang tanong, ano magagawa niya mga yan pag may cancer ka na? Ano magagawa niya mga yan pag kayo incurable disease, tinamaan ka? Ano magagawa niya pag bumagsak na ang negosyo mo? Lubusan na economy, bumagsak talaga. Ano magagawa niyan? Pag nandiyan na earthquake at super typhoon, nandiyan na war, pestilences, ano magagawa niyan? Talamak ngayon yan. Nandun tayo ngayon sa buhay na yon. Na ordinary na lang mga kaguluhan na gaganap ngayon. At napakatindi pa ng mga magaganap. Andyan po. And most importantly, pagharap mo sa Diyos isang araw, ano magagawa ng mga good things na yan sa'yo? Walang magagawa yan. Na na-neglect mo yung Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. At ang mamahalin mo, yun lang kaisa-isang Diyos na yon, at paglilingkuran mo yung kaisa-isang Diyos na yon. That's why, if you're wise, kung wise ka lang naman, we must love God above all else. Above your loved ones, above your business, above your job, above your profession, above your degree, above your boyfriend, your girlfriend, your husband, your wife, your children, above anything and anyone, prioritize God. Siya ang dapat una sa lahat. Ang Diyos ang unahin natin. At ibaon natin, mga tatay, sa isipan natin lahat, na unahin natin at unahin ng anak mo ang kaisa-isang Diyos. Why? Yun nga sinabi ko, pagdating ng problema, kanino lalapit yan? Walang ibang lalapitan siya. Kasi isa lang, ang Diyos lang ang pwede sabihin natin na pwedeng lapitan po natin. Wala na po iba. Ano magagawa niya? Pag hindi siya nakalapit sa Lord, ano magagawa niya? Wala siyang magagawa. Naunawaan po natin. Kaya ibig sabihin sa parte niya, huwag tayo maging katulad po ng rich man. Ano nangyari doon sa rich man? Although ito isang parable, pero binigay ang pangalan Lazarus. Pag sinabi, pag may pangalan na po, hindi na po parable ito. Totoong nangyari po yan. In Luke 16:24-25, napunta sa hell. Yung mayaman, sabi ka doon. And then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. And said Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. How I wish, mga tatay, pirmin yung iisipin ito na sana ikaw, tatay mismo, at pati mga anak mo, huwag mapunta dito. Ito ang dahilan ko ba't ganito tayo. Ito ang dahilan ko bakit sigaw ako ng sigaw dito. 39 years na ako sumisigaw. Dahil yan ang dahilan. Ayoko yung mga tao mapunta dyan. Ako mismo ayoko mapunta dyan. Mga anak ko ayoko mapunta dyan. Kahit asawa mo, lahat yan, ayaw mo mapunta dyan. Dapat ganun na nasa mind po natin. Pero hindi magyayari. Pag hindi ka naka-stick na isa lang ang Diyos na susundin mo, isa lang ang Diyos na mamahalin mo, hindi mo magagawa. Ito kanya nasa hell, ang priority niya, yung good things na sinasabi ko kanina. Ano result? Ang hell. Ang mabigat ito ang prayer niya. Ano sinabi niya ganoon? I have 5 brothers. Ayun na, buhay pa yung mga kapatid niya. That he may testify to them. Si Lazarus pag-testify sa kanila, lest they also come to this place of torment. Why? Ba't mo nalaman, rich man, na yung 5 kapatid mo mapupunta dyan sa hell na yan? Bakit mo nalaman? Why? Kasi kulang na iwan niyang legacy sa mga kapatid niya. Puro good things ang iniwan niya. The good things of this world. Nalimutan niya ang heavenly things. Nalimutan niya ang sabihin sa kanilang, love the only one God with all your heart, mind, soul, and strength. Saan palagay nyo napunta? Yung 5 yan. Ngayon po magkakasama na sila. Doon po sa hell. Tiyakin ko sa inyo. Sapagkat yun ang iniiwan niyang legacy sa kapatid niya. Kung ano iiwanan yung legacy sa inyong mga anak, yun ang mangyayari sa anak ninyo. Pati sa'yo, yun din ang mangyayari. Sa nag-iwan, sa dumaiiwanan, yun po ang mangyayari. Sa impyerno tuloy po, pareho ninyo. Kaya siya, mga kapatid niya, silent tuloy. Why? He forgot to leave the greatest legacy to his siblings during his lifetime. Hindi niya naiwan yun. Okay,
Ito na, I-preach ko na misa, hindi ko lang na-expound maigi. Listen to me, fathers, mga tatay. Listen to me, please. Psalms 127, 3, 4. Behold, children are a heritage from the Lord. Sa Lord galing ang mga anak. The fruit of the womb is a reward. Reward dyan, doon sa mananay. Like arrows in the hand of a warrior. Tayo mga warrior, tatay. Tayong lahat ang mga warriors. So are the children of one's youth. Yan ang arrows naman, yung mga anak mo na nasa kamay mo. Sa madali sabi, ang destiny ng anak mo, your children, your sons and daughters, is in your hands, fathers. Nasa kamay po natin. Why? As a warrior, father, your children are like arrows in your bow. Alam niyo yung bow? Yung nakaganon, tapos mayroong string na ganyan. Yun ang bow. Ang arrow, yung pampalaso. Yung palaso, yun yung mga anak natin po. Yun po yun. Na kung saan mo itutok yan, doon ang destiny niyan. Lalo pag maliliit pa yan. Doon ang destiny niyan. Anong gustong target ng Lord natin? Anong gustong target natin madalas? Yan po ang madalas na target po natin. Ang bullseye natin, ito po. Sunod ito. Sunod ito. Wala pong masama sa parte yan. Kasi tanong dito, yan ang tanong ngayon, tatay eh. Saan mo inaasinta ngayon yung bow mo? Saan mo inaasinta yung arrow na yan o yung anak mo? Anong pinaka-aim mo ngayon? Anong pinaka-gitna, yung nasa gitna? Anong pinaka-target mo ngayon sa anak mo? Meaning, just sa chart na yan, sino ang nasa pinaka-aim, target, bullseye para sa anak mo? Remember, tatay, ikaw may hawak ng bow and arrow. Tatlo yan. Ano-ano yung tatlong yan? Livelihood. Nandiyan ang family nila. Magkaroon siyang family. Pangatlo, ang God. Nando doon. Now, basically, ito ang pinaka-charts natin po. Yan. And sinasabi ko na yan, yan ang chart ng buhay po natin, pati hindi mananampalataya. Sa gitna, ang livelihood. That's why, ang nagyayari po, pinag-aaral mo maigi ang anak mo. Kung maaari pag-aralin mo sa matataas talagang na eskwelahan, kung maaari sa Ateneo, sa Lasal mo pag-aralin talaga, sa UP mo pag-aralin para lumitaw na marunong talaga. At lumitaw siya, makagraduate siya para magkaroon ng trabaho, magkaroon magandang trabaho, maging manager, maging may-ari, maging businessman. Walang masama. Dapat lang po. That's good. That is very, very good. Pangalawa, gusto mo yung anak mo magkaroon ng pamilya, katulad mo. Dahil gusto mo dumami din yung lahi mo sa diretso salita. Kaya doon din sa right side. Very good then. And that's correct. At yan ang plano ng Diyos sa bawat tao magkaroon ng family. Ang pangatlong target mo, ang God. And that's very, very good. That's excellent. Pag tinarget mo, ang God, excellent po yan. Kaya, pagtudla mo ngayon sa hawak mong bow, which is your sons and daughters, as center God is, saan? Ayun. Pag ganyan mo dyan agad, tusok ang palaso mo dyan, bug, dito agad, ang tama. Second, pag pinawalan muli, bag, dyan ang tama, tsuk, ayan, tumama rito. Pangatlo, pag pawala muli, dito natatama, pak. Kung titignan mo, parang tama. Kasi nandun ang God, parang tama. Kaya lang, pag ganyan ang ginawa mong target, ito, inuna mong target, sumunod mo to, hinuli mo to. Uli ang tanong. Sinabi na ng Bible, 2 Timothy 3, 1-5. Perilous time will come in the last days. Mapanganib ang panahon ngayon. Ephesians 5:16. Redeeming the time because the days are evil. Evil days ngayon. Matthew 24, 6-7. Andiyan ang mga signs, ang gera, pestilences, earthquakes, lahat. Nandiyan dyan po ngayon. Ano yung pantatapat ng anak mo ngayon dyan? Kung yung tinarget mo yung anak mo, unang-una doon sa livelihood. Bagsak lahat yan. Eh ngayon, pagka nangyari na yan, ang gera na yan, bagsak pati livelihood, pati economic natin po, yung economy po, bagsak lahat. Anong pantatapat nila dyan? Kung ang main target ng tatay, tinarget mo agad ang livelihood. Sa family, tinarget mo din. Pangalawa, ano rin magagawa ng family? Ano magagawa ng livelihood? Ano magagawa ng family? Pag nandiyan dyan, yan lang gera na yan eh. Pag umi-strike yan, ano magagawa ng livelihood? Ano magagawa ng family? Lahat ng livelihood, babagsak, sigurado yan.
Kahit nag-aaral ka, bagsak ang livelihood mo. Kahit ikaw pa pinakamayaman, bagsak ang iyong livelihood. Dahil wasak lahat. Wasak lahat. Pag nagkaroon po ng gerang yan. Family, ano magagawa ng family? Magtago? Saan ka magtatago? Pag pinulanan ka na ng missile, saan ka magtatago? So sino asahan mo ngayon? Yung pangatlo, yung God. And yes, He's the only one who could not only match but also defeat all those things. It's only God. Ang Diyos lang ang pwede itapat dyan sa mga yan. At ang Diyos lang ang pwede tumalo dyan. Ang Diyos lang ang pwede magligtas sa iyo dyan. Ang Diyos lang. Ang Diyos lang! The problem, ano ginawa mo sa God? Yan ang tanong ngayon. Ayan. Kumbaga sa restaurant, ang main course mo, steak. Ang second mo, ulam, vegetables, maganda, balanse. Meron ka rin balanse. Side dish mo, eto, dessert. Ito yung livelihood. Ito yung family. Ito ang God. Ibig sabihin dito, kumbaga sa food, ang main course mo, steak, which is your livelihood. Pagkatapos po, vegetables, which is your family. Pagkatapos yung side dish mo, ang God. Ibig sabihin, yung main course mo, kunyari naman, minsan, ang main course mo, salmon. While, sabihin natin, pink, salmon na, pinakamahal. Which is your livelihood, katumbas. Vegetable and your family. At ang pangatlo is God, dessert lang ang God sa'yo. Yan ang magiging malaking problem ng anak mo, tatay. Pag ginawa mong ganyan ang target mo, ito agad ang main course mo, ito. At ginawa mo lang side dish ito. Ang Diyos ginawa mong side dish. Alam mo na, ano mangyayari? Yes. Sa buhay sa lupa, angat ka. Pero pagdating sa problem sa buhay, sa spiritual, catastrophes, calamities, war, defeated siya. Why? Wrong ang main course mo, tatay. Wrong. Ang pinaka-main target mo, wrong. In fact, ang main course mo, ginawa mo lang side dish. Dapat ito talaga ang pinaka-main natin ito. Hindi yan ito. Yan ang target mo number 1. Pangalawa lang yan. Pangatlo lang yan. Family. Ito, pagkatapos ito, yung livelihood. Ganun lang po. God, livelihood, family. God, livelihood, family. Inuna mo livelihood. Paano gagawin na anak mo ngayon? And what do you expect from your sons and daughters pagdating ng mga main course ng problem sa mundo? Baka side dish din ang makuha niya. Hindi main course ang makuha niya. Sa atin, Lord, why? Sinabi ng Lord sa Matthew 6:31-33, ano sabi ng Lord? Therefore, do not worry saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? Yung tatlong yung eat, drink, wear, tsaka yung upa sa bahay. Kanya tayo nagpapasipag ng gusto, nagsusumikap ng gusto mo mag-aral kung saan-saan. Dahil yan ang target natin. Gusto mo talaga masarap ang kakainin mo, iinumin mo, yung susuotin mo, magaganda, titirahan mo, maganda, may kotse ka. Yan. Pero sabi ng Lord, do not worry. Wag daw. Why? For after all these things, Gentiles seek. Yan ang main target ng mga Gentiles. Ang lahat na hindi mananampalataya, pag tinignan mo ang church yan, ang nasa gitna, livelihood. Ang nasa gitna, money. Ang nasa gitna, yun sa kanila. Sa tabi lang God, sa tabi lang ang family. Pero ang gitna, livelihood pa rin. Yan po sila na ginagaya ng marami sa ating mga mananampalataya sa ngayon, lalo mahirap ang buhay ngayon. Ganyan din nangyayari sa ating mga tatay. Yung mga araw sa atin, doon katapat kayo, ang pinakagitna, pinaka-main target, pinaka-bullseye natin, ay yung livelihood din. Nandun pa rin po tayo. Wala pong masama. Kailangan natin yan. Pero wag mong uunahin yan. Yan ang pinakamalaking pagkakamaling gagawin mo. Sasabihin mo, iiwanan mo sa anak mo, ipapasa mo sa anak mo. Yan ang malaking pagkakamali. Naihuli mo ang Diyos, pangalawa mo ang Diyos, pangatlo mo ang Diyos, huwag niyong gawin. Ako na po nagsasabi sa inyo, huwag niyong gawin. Yan ang pinakamalaking pagkakamali magagawa ng isang ama na iiwan niya sa kanyang mga anak. Kanya sinabi ng Lord sa verse 33, but seek first the kingdom of what? Kingdom of what? Kingdom of what? And all this, plural,
things, plural. Yung lahat na sinabi mo, eat. Kanina, nag-worry ka sa kakainin mo, dadamitin mo, sa titiran mo, sa pera mo, wag daw, wag. Ano yan? What? Sigaw natin. Sigaw natin. Ano una? Susunod. Ano una? Susunod. Yan ang gusto ng Lord. I-place mo, ilagay mo, Lord, ang God as your children's target. Yun ang target muna ng anak mo. Yun muna ang target niya. Ang Diyos, pirme, ang target niya. Okay, walang masama. At mag-master ka, walang masama dyan. Pero tandaan mo, pirme, ang nangunguna sa'yo, pinaka-target mo, ang God pa din. In the first place, kung ikaw man, ay isang, sabihin natin, may profession ka, kukuha ng board exam, bar exam, hindi ka rin babasa. Ang di pinahintulot ng Diyos. Nakita nyo, meron akong kilala eh. Hindi ko alam kung 5 beses kumuha ng board exam ito eh. Marunong naman, pero hindi pumapasa. Why? Pag ayaw nun, wala ka magagawa. Pag gusto nun, magugulat ka, baka maging ikaw pa, honor ka pa eh. Summa cum laude ka pa. Tanong, how to place God as your children's target? Paano natin tatargetin? Deuteronomy 6:4-9. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Next. And these words which I command you today shall be, Father, in your heart. Nasa heart nyo, mga tatay. Sa heart natin ilagay yung hero Israel, the Lord our God, the Lord is one. Sa puso natin ilagay, mga tatay. At ilalagay natin sa puso ng mga anak po natin. And next, you shall teach them diligently to your children, and shall talk to them with them you sit in your house. Next. And when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up, and you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. Next. And you shall write them on the doorpost of your house, on your gates. Enumerate natin. Nabarono sabi ganoon, tatay, you should teach them. Ituro nyo sa mga anak ninyo. Kung minsan nakakalungkot. Yung anak pa nagtuturo sa tatay ng salita ng Diyos. Nakakahiya po yun. Ang tatay ang dapat magtuturo ng salita ng Diyos doon sa anak mo. At ituro mo, anak, isa lang ang Diyos ha. Isa lang ang Diyos. Tinuturo mo, ang target mo ay ang tenga niya muna para ma-build up ang pananampalataya niya na isa lang ang Diyos at isa lang ang unang mamahalin. Ang pangalawa, you shall bind. You shall bind. Tatali mo saan? Tali mo sa mind niya. Para nakatali sa mind niya na para siyang meron siyang tefillin doon sa loob ng mind niya na nasa loob noon, love thy God with all your heart and there's only one God. Yun na nasa mind mo, nakatali sa kanya. And you shall write. You shall write. Isulat ninyo sa puso nila. Sa puso nila na isa lang ang Diyos at isa lang ang una mong mamahalin. Ganun po dapat. Alam niyo, ngayon po Father's Day, dapat po pirme, more than ever, paalala natin sa anak natin, anak, unahin mo yung Diyos. Anak, isa lang ang Diyos. Anak, unahin mo yung kaisa-isang Diyos. Yung anak mong trabaho, anak, paalala lang, unahin mo kaisa-isang Diyos. Kasi may profession, anak, unahin mo ang Diyos. Siya may business, anak, paalala lang, unahin mo ang Diyos. Siya magaling siya, lalo na pag magaling anak mo, anak, alalahanin mo, isa lang ang Diyos, isa lang ang mamahalin mong unang-una, ang Diyos lang. Pirming paalala. You know why? Mga tatay, marami tayong kalaban na teachers. Marami tayong teachers sa kalaban, mga tatay. Ang unang-unang kalaban natin, teacher, social media. Kalaban natin sa anak natin yan, ang social media. Kung ano tinuturo niya, lalo sa TikTok. Kakatok ka ron, pag doon ka na yun, natuto anak mo ron, magkakaroon ng katok. Sa TikTok na yun, hindi ko sinasabi masama lahat. Pero marami doon hindi maganda, doon sa TikTok. Na hindi maganda. Mukhang nagtitiktok ka, Bishop. Hindi ako nagtitiktok dahil hindi ko alam saan pupunta sa TikTok eh. Narinig ko lang.
At nakikita ko, sinasabi rin sa akin, pati sila Elder Way, sinasabi sa akin, hindi maganda. Mayroon doon mga nakakatawa. Pero kung minsan hindi nila alam, mag-ingat kayo. Ang pinagtatawanan doon, ang Diyos na, hindi nyo alam. Tulad doon minsan, meron doon sa TikTok yun, alam ko eh. Meron isa doon, isang pastora siya. Tapos kumakanta siya, sintonado siya. Tapos tuturuan siya nung kanyang choir. Hindi po, pastora, ganito po, sintonado pa rin siya. Sabi, hindi, ganito po, sintonado pa rin siya. Habang nag-ahalakhakan sila. May nag-text sa akin yun, hindi ako tumawa eh. Sabi ko sa kanya, ingat ka, Brad. Nakasingit ang devil dyan. Minamak ang Diyos dyan, baka hindi mo alam. TikTok yan. Kaya kanya mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo sa ganyan. At yung mga anak nyo, ingat. Matinding magturo ang TikTok. Hindi nyo ba alam kanya marami lapastangan sa magulang dahil iba dyan ang gagaling po, mga turo dyan. Mga TVs o sa movies, marami po natututunan sila. Sa mga schoolmates, non-believers, marami silang natututunan. Office mates nila, ganun din na non-believers. Boss nila na non-believers, hindi sila makakibo. Sinasabi sa kanila, hindi sila makakibo. Sa katunayan, yung isa natin kapatid rin doon, kanya nawala dahil sa boss niya eh. Kasi siya, ahente siya, tapos may boss siya, in-invite siya. Invite sa ibang church, hindi siya makatanggi. Hindi niya masabi, boss, pagdating sa pananampalataya, kanya-kanya po tayo. Diyan kayo, dito po ako. Ganun dapat. In-invite yata rin siya ng customer yata, invite sa kanya. Pumunta. Ayun, nando doon na ngayon. Bakit? Naloko siya. Marami nagtuturo. Ako nang sasabi sa inyo, marami po. Mga friends na non-believers, ingat kayo. Iba tuturo sa inyo yan. At paano makakalaban yung anak natin kung walang baon sa mind, sa soul, sa spirit? Wala silang baon dito sa mind na word of God at tinuro mo, tatay. Wala sila eh. Tinatatangay sila. Si Isaac sa tatay niya. Paano mo mapapasunod si Isaac na teenager si Isaac? Pasusunurin mo, nahihiga siya para papatayin ng tatay niya. Wala pa rin siyang kibo, sumusunod pa rin siya. Ganun katindi, influence siya nung tatay niya sa kanya, ni Isaac. Ay, si Isaac sa kanya nang galing po. Ang Israel, pagkatapos niyan, si Jacob. Tapos kay Jacob, 12 tribes of Israel, lumitaw na po. Galing kay Isaac, sumunod sa kanya magulang dahil yung tinuro sa kanya ng kanya magulang po, matindi po. Kanya matindi rin sumunod si Isaac po. Hanggang sa namatay yung sumusunod sa ating Panginoon. At alam niya, isa lang ang Diyos, maglilingkuran niya, isa lang ang Diyos na mamahalin niya. Kanina sinabi ko na sa inyo, it only takes a minute to become a father. But it takes a lifetime to be a dad. Yan ang tandaan niyo. Matagal po, kasi tinuturo yan. Meaning, ang pagtuturo po sa kanila ay pagpapaalala. Lifetime, pinapaalalahan na natin kahit matanda ka na, uugod-gud ka na, kahit matanda ka na. Pero pag ginawa naman ang tinuro niya sa ngayon, ano mangyayari sa atin? Ano magiging result? 2 John 4, ang sabi ni John, I rejoice greatly that I have found some of your children, yung mga anak niyo, walking in truth. Hindi ba kayo matutuwa, tatay, kung yung mga anak nyo lumalakad sa katotohanan? And as we receive commandment from the Father. 3 John 4, I have greater joy than to hear, narinig ko, that my children in faith, walk in truth. Natutuwa siya, narinig niya, lumalakad sa katotohanan. Yung kanyang anak sa pananampalataya. Anak lang sa pananampalataya, lalo ang sarili mong anak. 2 Timothy 1:5, when I call to remembrance the genuine faith that is in you. Yung nasa iyo, Timothy, which dwelt first, nandun sa lola mo. Yung great faith na yan, yung genuine faith, kay Lois. Pagkatapos, ay nasa nanay mo. Pinasa ni Lois sa nanay mo. Dito, pinamana niya. Binigay niya rito. Ang legacy iniwan nito. Ang faith napunta rito. Ang legacy iniwan nito ay napunta naman sa kanya in you. 3 pinanggalingan po. Magmula sa grandmother, napunta sa nanay, napunta sa anak. Yung faith, yung genuine faith po, pinamana. Nakuha po. Nakuha. At dapat yan ang pinaka-the best na legacy o pamana na iiwan natin. At ipapasa natin, kahit buhay ka pa, ipasa mo na sa mga anak mo. Para na sa ganun maganda ang magiging kinabukasan nila. Hindi lang yun, Deuteronomy 6:10-5. Ano sabi nga doon? So it shall be when the Lord God brings you into the land of which we swore your fathers to Abraham, Isaac, and Jacob to give you large and beautiful cities which you did not build. Ito sinasabi sa mga Israelites. Pero pwede natin i-repair sarili natin pag sumusunod po tayo sa ating Lord. Beautiful cities which you did not build. Hindi kayo nag-build pero magkakaroon kayo. Next.
houses full of good things which you did not fill, and hewn out wells which you did not dig, vineyards and olive trees which you did not plant, and when you have eaten and are full, then beware, lest you forget the Lord who brought you. Baka makalimutan nyo, ako ang dahilan. Yung pa isa, pirme mga tatay. Pag umaasenso anak, paalalahanan nyo, anak, hindi sa'yo yan. Ang Diyos ang nagbigay sa'yo yan. Ang Diyos ang nagbigay sa'yo yan. Ang Diyos ang naglagay sa'yo sa ganyang katayuan. Ang Diyos kanya ka nakatapos. Ang Diyos kanya ka marunong. Sa Diyos, ituro nyo puro sa Diyos. And next, you shall fear the Lord your God and serve Him and shall take oaths in His name. You shall not go after their gods. Ayan na naman, wag sa Diyos-Diyosan nila. Gods of the peoples who are all around you. Nasa paligid ninyo, Diyos-Diyosan. Mga anak, nasa paligid ninyo, ang Diyos-Diyosan. Nasa paligid natin talaga. Lahat yung Diyos-Diyosan na yan, pati material things. Next. And or the Lord your God is a jealous. Ayun. Yan ang madalas na kaso natin, mga tatay. At mga anak sa Diyos. Nagseselos ang Diyos sa'yo. Kasi iba, inuuna mo. Pag iba inuna mo, magseselos, yun nasa taas. Pag nagselos yan, tapos ka sa atin, Lord. Our God is a jealous God. Pero hindi katulad ng jealousy ng mga natin mga tao, na halos pumatay ka na. Hindi ganun po. Godly jealous po ang nasa Kanya. Pero jealous God ang ating Panginoon. Ayaw niyang may kaagaw siya. Ang gusto niya, pag siya lang ang Diyos mo, siya lang ang Diyos mo. Wala siyang ibang Diyos, kundi siya lang. Pag minamahal mo, number one siya. Pwede mo mahalin pamilya mo, pero number one siya. Ingat kayo. May mga churches po, unang mamahalin pamilya, bago Diyos. Ingat kayo. Maling church po yon. Ang Diyos ang uunahin niyo, pirme, na mahalin po. At ganun din, may dagdag pa siya sa blessing. Anong dagdag niya? Next. And the Lord will take away from you all sickness. Aalisin niya ang lahat ng sakit sa inyo. And will afflict you with none of the terrible diseases of Egypt which you have known, but will lay them on all those who hate you. Sa iba mapupunta yung sakit mo, hindi sa'yo. Kung may sakit mo mapupunta, hindi sa'yo. Sa kalaban mo mapupunta. Why? Kasi minahal mo ng una ang Diyos natin. Alam mo ang tanong dito paano mo mamahalin ng una ang Diyos? Mahalin mo kung ano yung mahal niya. Mahalin mo kung ano mahal niya. Alam niyo ba, unang-unang mahal ng Diyos? Alam niyo kung ano? Ang unang-unang mahal ng Diyos, ang kaluluwa ng mga tao. Yan ang unang-unang mahal ng Diyos. Nakikita ninyo? Lahat halos mga kapatiran natin, mapagmahal sa kaluluwa. Ang gaganda ng buhay nila. Sinasabi mayaman, pero maayos ang buhay nila. Kasi mahal nila ay mahal ng Diyos. Yung kaluluwa ng mga hindi mananampalataya, yun ang mamahalin mo. Dahil yun ang mahal ng Diyos. For God so loved the world. Hindi naman yung world mismo, the people of this world. Kahit na mga sinners, mahal ng Lord. Yung kaluluwa nila, yung ginagawa nila, hindi. Pero yung kaluluwa nila, mahal ng ating Lord. At yun din ang mahalin natin. At ang pangalawang mahal ng Lord, sino? Alam niyo kung sino? Tingnan mo yung katabi mo. Kapatiran. Love one another. Mahalin natin ang isa't isa. Andiyan pa ba kayo? Pag yun ang ginawa mo, minahal mo una ang kaluluwa. Pagkatapos minahal mo ang kapatiran, nagmahalan tayo sa isa't isa. Mahal mo ang Lord with all your heart, mind, soul, and soul, and mind, and strength. Mahal mong ganun ang ating Lord. At naniniwala kang isa lang ang Diyos na minamahal mo. Kaya, sa umagang ito mga kapatid, isang bagay lang po, iwanan ko sa inyo lahat mga tatay. At sa atin lahat ng mga tatay na nandarito. Sana ito tinuro ng Lord na ito. Huwag lang natin pakinggan. Gawin po natin agad-agad. Gawin po natin. Ituro natin doon sa mga bata. Pati doon sa mga natay. Pag sinabi ko natay, wala yung tatay, isa yung namatay o iniwan. Isa lang po masasabi ko, natay, ikaw ngayon ang papapil niyan doon sa anak mo. Yung araw
ilagay mo sa iyong bow, i-aim mo doon sa God. Yan dapat ang pinaka-bullseye mo dapat dito. God, pirme. Anak, dito ka. Tapos, diyan ka. Tapos, magpamilya ka. Ganon dapat po. Ito muna ang tudla mo sa anak mo. Tapos, livelihood. Pagkatapos, family. Ang ganda. Meron siyang livelihood. Kaya maganda ang family niya. Kasi, hindi ito inuna ng pamilya. Ito ang inuna ng pamilya. Yun ang tinarget niya. Simple as that. Ganun lang po ang tagumpay, mga tatay. Kung gusto natin magtagumpay at mag-iwan ng magandang legacy sa ating anak, yan po pinakamagandang iwan legacy. Paalam mo isa lang ang Diyos at mahalin niya ang Diyos na ang buong puso, kaluluwa, kalakasan at pag-iisip. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Please, paalala lang po. Ako, pirmi nagpapaalala. Kasi nakikita nyo lang yung imminency ng pagbabalik ng Lord. Nakikita natin na any moment, pero dumating ang Lord. Pero hindi nyo alam. Any moment, pwede lumindol. Any moment, pwede magkaroon na naman ng pestilences. Any moment, pwede magkagera. Puro any moment yan. Lahat ng yan. Kaya sana maging aware po tayong lahat. Maging matalino po tayo, mga tatay. Maging sigurista po tayo, mga tatay. Yan pirmin target natin, mga tatay. Ang God pirmin, mga anak natin, lagay natin sa bow natin, ikasa natin maigi talaga. At doon ang target natin pirmin. Diyan muna, anak, bago yung livelihood mo, yung pamilya, iwag mo na. Ang Diyos ang unahin mo, anak. Ang Diyos ang unahin mo, anak. Ang Diyos ang unahin mo, anak. Dapat ganun po tayo, lalo sa panahon na yan. The world is full of uncertainties. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Only God knows. But there's nothing wrong about uncertainties as long as you know kung sino ang uunahin mo. Yan lang ang sekreto. Unahin mo lang ang Diyos. At yung iba, idadagdag ng Lord sa'yo. At nakasisiguro ko, pag naging worldwide yan, kung matuloy ng gera yan, maging worldwide yan, malaking hirap yan. Hindi tayo padadanasin ng Lord na ganyan. Tutunog ang trumpet ng ating Lord at kukunin tayo ng ating Panginoon po. Father of life, draw me closer. Lord, my heart is set on you.
Okay mga kapatid, sa oras po ito, inihiling ko lang po. Yung mga anak, yakap po tayo sa tatay natin. Sige po, at ako'y mananalangin po para sa lahat ng mga tatay po. Please bow your heads, close your eyes, at pray po natin lahat ng ama sa lugar na ito. O Diyos ng buhay, una sa lahat, maraming salamat po sa katuroan binigay mo sa amin sa araw na ito. Salamat Lord, at ngayon, itinuro mo sa amin, O Diyos, sa amin lahat ng mga ama ng tahanan, kung anong dapat namin ituro sa aming mga anak. Na isa ka lang, Panginoon, ikaw lamang dapat mahalin namin. Unang mahalin, Panginoon ko, bago iba, Panginoon ko. Ngayon, nalaman namin, Lord, tulungan mo, Panginoon, tulutan mo, O Diyos. Ang lahat ng mga amang nandarito, O Lord, ay maituro ito sa kanilang mga anak, Lord. Na ikaw ang unahin, Panginoon ko, bukod ang lahat, ikaw ang unahin, O Diyos. Sapagkat nasa iyo ang susi ng tagumpay, Panginoon. Nasa iyo ang susi ng lahat ng bagay dito sa mundo, Lord. Napakaraming bagay na imposibleng malutas, pero ikaw lang ang makalulutas. Napakaraming sakit na hindi kayang pagalingin, ikaw lang ang pwedeng magpagaling. Napakaraming mga problema na hindi malutas at ikaw lang ang pwedeng makalutas nito, O Diyos. Kaya tulungan mo, Lord, na lahat maibaling, Panginoon, namin ng aming mga anak sa iyo, Ama. Malilit pa lang sila, Panginoon, o teenager man, Panginoon. Maibaling namin sa iyo, Panginoon, na ikaw ang unahin, Lord, at maisip nila, Panginoon, na isa lang ang Diyos at hindi marami, Lord. Isa lang ang dapat namin mahalin na Diyos, Panginoon. At yun, wala yung ba kundi ikaw, Panginoong Jesus na nasa langit. Kaya sa oras ito, O Diyos, na nasa langit, hinihiling ko sa iyo sa lahat ng mga tatay na nandirito. Kung mayroon mga ama na walang hanap buhay, Lord, please, Lord, yunat mo ang kamay mo, Diyos. I-guide mo siya, Panginoon. Sa kanyang paghahanap, O Lord, i-guide mo siya, Panginoon, at turo mo sa kanyang magandang trabaho na para sa kanya, Lord. At alam kong meron ka nilaan para sa kanya, Lord. Ituro mo, Panginoon, kung tulutan mo, O Diyos, na makuha niya, dito rin sa linggong ito, makuha niya, Panginoon, ang hanap buhay na ito. At yung lahat ng mga may negosyo, Panginoon, ng mga tatay na nandirito, Lord, palaguin mo pa ang negosyo nila, Panginoon. Palawakin mo ang negosyo nila, O Diyos. Pero tulutan mo sa negosyo nila, ikaw pa rin ang mauna, Panginoon ko. Ikaw pa rin, Panginoon, at gamitan ng negosyo ito para po maikalat ang iyong gawain, maikalat ang salita mo, Ama. Tulungan mo lahat ng mga tatay na nandirito magkaroon ng wisdom and knowledge, Lord. Kung paano mag-handle ang kanilang mga anak, Panginoon, mag-handle ng pamilya, Lord, mag-handle ng kabuhayan, Panginoon, at bukod sa lahat, mag-handle na spiritual ng kanyang buong pamilya, Ama. Turuan mo lahat, Panginoon, kung pangunahan mo ng Espiritu Santo mo, O Diyos. At tulutan mo rin lahat ng mga ama nanghihina, Lord. Padaluin mo revival ng Holy Spirit sa kanila, Panginoon ko. I-revive mo ang puso nila, Panginoon. Palakasin mo silang lahat, O Diyos. At tulutan mo sa pamagitan ng pangangaral na ito, O Diyos, ay nandoon po na talagang magmula sa araw na ito, nag-aapoy ang puso nila, Panginoon, para unahin ka, Panginoon. At alamin nilang isa lang ang Diyos, Panginoon. Ikaw lang ang mahalin nila ng lubusan, Panginoon ko. Para sa ganun, ito'y maipasa nila sa kanilang mga anak, Lord, at sa kanilang pamilya, Ama. Napakaganda ng pinangaral mo sa amin, Lord. At alam ko, napaka-importante, Lord. Kaya tulungan mo, Panginoon, lahat ng amang nandarito na matupad lahat at masunod lahat, maisagawa lahat yung mga bagay na binanggit mo, Ama. Kung sino mang ama rito may karamdaman, Lord, yunat mo kamay mo, Lord. Kung nagsabi, pagagalingin mo, Lord. Pagalingin mo siya, ano man ang kanyang karamdaman in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pagalingin mo po siya, Panginoon. Kung padalawin mo siya kanyang divine healing, divine miracle in Jesus' name. At ngayon, tinataas ko sa lahat amang nandarito, Lord. Buksan mo ang bintana ng langit, buhos mo ang pagpapala sa kanila mula sa spiritual, physical, sa material na bagay. At bukod sa lahat, yunat mo kami mo sa kanila, Lord. At binibigay ko po ang bendisyon mo sa kanila, Panginoon ko. Maraming salamat, Lord. At naniniwala ko mula sa araw na ito, yan na po ang panuntunan namin lahat ng mga ama ng tahanan po, na ikaw ang unahin, Panginoon, at ikaw ang mahalin ng lubusan bukod sa lahat, O Lord. Maraming salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and Amen. Praise the Lord, brothers and sisters. Maraming salamat sa ating Panginoon sa napakagandang message po na meant for all fathers today. So, happy Father's Day po sa lahat po ng mga tatay po, sa mga ama po ng tahanan. So, tunay nga po na napakahalaga po na makapagbigay po tayo ng ating mga ama po, no, ng the best legacy sa ating po mga anak. At hindi lang po sa pagiging provider, of course, pagiging protector or pagiging loving and caring, but instill po sa kanila yung pong walang iba kundi ilagay sa puso't isipan nila na nag-iisa lang po ang Diyos. And love God above all else. Napaka-importante po niyan.
Kaya sa lahat po ng mga ama ng tahanan, yan po ang dapat na instill po natin. Kaya nga po, sa lahat ng mga tatay, kailangan po natin turuan ng ating po mga anak na i-prioritize po ang ating Panginoon above anything else, above anyone else. So again, ang main target po natin para sa ating pong pamilya, sa ating pong mga anak, walang iba kundi ang ating Panginoon para po mapagtagumpayan po nila yung lahat ng mga problema po na maaaring dumating sa kanilang buhay at anuman na maganap po dito sa mundong ibabaw. So, always remember sa lahat ng mga ama ng tahanan, lahat po tayo na nandirito, to continue to teach your children to praise the Lord as their target. At paalala po niyo sa kanila na lagi pong unahin po ang kaisa-isang ating Diyos para maging equip po sila ang kanilang mga puso, gayon po ang kanilang mga isip at ang kanilang pong mga kaluluwa. So meanwhile, sa lahat ng mga first-time guests po namin, visitors, even sa mga first-time viewers, you're all welcome sa gawain po ng ating Panginoon. Maraming salamat sa pagpapaunlak po ninyo or sa pag-attend po ng gawain, hoping na kayo po'y na-bless po. At salamat sa mga nagdala po, sa mga bisita po namin, sa mga nag-anyaya po sa inyo. So maraming salamat again. So please lend me your ears, just a few minutes of your time. Maaring meron po sa inyo, naghahanap po kayo ng pagmamahal ng isang ama. Hinahanap po ninyo yan na hindi nyo matagpuan sa iba, sa ating po mga guests po. So naniniwala po ako na kung minsan, yung ama na hinahanap natin, yung magpoproteksyon sa inyo, yung maggagabay po sa inyo, perhaps yan po yung hinahanap po natin. Iba baka namatay na yung tatay, iba baka wala na. Pero naniniwala po ako na mapalad po kayong lahat dahil ang ama po natin na nasa langit ay ibinigay niya po yung kanya pong bugtong na anak para tayo po ay maligtas. Yan po yung isa sa pagmamahal na binigay ng Diyos po sa atin. At tayo naman po, in response, ay gagawa naman po na hakbang para maipakita naman po natin that we are putting Him first in our lives. Katulad na sinabi ng ating puminsahin na instill po sa mga anak natin na unahin ang Diyos, na iisa lang ang Diyos. Gayun din po sa atin, kailangan unahin din po natin ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan po ng pagtanggap po sa ating Panginoong Jesucristo as our personal Savior and by believing in His gospel for you to be saved. So please listen to me sa lahat ng mga first-time guests and visitors, even yung first-time viewers. Pag sinabi po natin salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith and that not of yourselves, it is the gift of God. Malinaw na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the gospel of Jesus Christ na kailangan sampalatayanan at paniwalaan natin. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan. Death, burial, and resurrection na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Pag tayo po nanampalataya at naniwala, ang tanong, yan lang po ba ang gagawin natin? Wala na po tayong gagawin, tutuldok na po tayo, or hihinto na po tayo doon. Pag tayo naniwala, ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 17, sa bandang dulo po ng verse, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. So once na tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Kailangan sundin po natin ito. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya alam po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, we're going to repent. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Hingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon. At naniniwala po ko, kahit pakiramdam mo, ang dumi-dumi mo, ang dami mong kasalanan na nagawa sa Panginoon, mabigat na nagawa mong kasalanan, but for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, dahil dyan po nakatingin ng ating Panginoon sa ating po mga puso eh. Believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan di po papasok yung death to sin. So yun po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautisman sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note,
hindi po ito paglilinis ng dumi ng katawan, kundi ito po'y paglilinis po ng ating po mga kasalanan at pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. Yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating regeneration, yung ating pong transformation. Sa madalit sabi, tayo mababago na po, na nabanggit po sa Romans 8:11, gayon din po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power to overcome all our weaknesses. Aminin nyo man hindi sa lahat ng mga bisita na nandito, even our first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Ang hirap po magbago. Pag sa atin lang po mga sarili, minsan nagbabago tayo, isang buwan, dalawa, susunod na panahon, bumabalik po tayo sa dati. Bakit? Kasi po sarili mo lang eh. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin para mapagtagumpayan yung lahat ng ating po mga kahinaan. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong bagay nito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat ng bisita po na nandito, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Ganyan din po sa lahat ng mga first-time viewers. Taas natin ang ating dalawang kamay. Yuko natin ang ating mga ulo. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit yung mga salitang panalangin nito, and nandun taus-puso na tayo po humingi ng tawad sa ating Panginoon. Tayo po sa likod, pag-pray po natin sila. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sarili na tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po sa ating po mga first-time guests and visitors. Praise the Lord. So sa pagkakataon po ito, here's our beloved Pastor Norma for the additional message and benediction. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Lud, para po sa mensahe ng kaligtasan. Alright, isang napakagandang bagay po na makita natin na marami po tayong mga bisita na naiali po sa ating Lord, at mamaya po ipagpe-pray po natin sila. Alright, konting katahimikan lamang po at tayo po idadako sa ating offertory. Sa 2 Corinthians 9:7, so let each one give us his purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay nga po na patuloy po nagbibigay sa ating Diyos, di ba? Sufficient daw po ang patnubay ng ating Lord sa atin, ang pagbibigay niya sa atin. Para ano po? Para meron po tayong maitustos sa pagkakawang gawa o sa good work. At isa po sa good work na nais pong makita ng Panginoon sa atin ay ang tumulong po tayo sa gawain ng Diyos. And this time tayo po ay magbibigay sa gawain ng Panginoon. Siyempre, alam po natin kung ano pong portion ng Panginoon sa lahat po na ibinibigay niya sa atin. Wala naman po tayong meron kung wala siyang binigay. Hindi po ba? So, magbigay po tayo ng masaya. Ayon po sa ating nabasa na mahal ng Diyos ang mga cheerful giver. Announcement for complete details of our online giving. Please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. And also calling all businessmen and professionals be part of the next ABC Refill, a Father's Day special on June 26, Wednesday, 6:30 p.m. at King Chef Seafood Restaurant,
West Avenue, and registration fee is 750 pesos per head. Calling all those who are interested in dancing and acting, basic motion graphics, videography, arts and crafts, live sound basics, photography, and advanced Canva. The Starts Workshop by the CAT Pro team is having a batch 2 which will begin on June 29, Saturday, 2:30 p.m. at Gilgal Church Center. Registration is ongoing for only 350 pesos. Visit the information area or scan the QR code to sign up. This is for the benefit of Project G Code. And the church is also in need of a project-based visual effects artist. You may send your resume at the email flash on the screen, or you can also contact the number provided. Alright, tumayo po tayong lahat at tayo po ay magbigay sa Panginoon ng ating pong closing prayer. Amang banal na sa langit, maraming salamat po sapagkat ngayong araw na to, na Father's Day, ay tinuruan mo ang lahat ng mga tatay upang sa ganun, Lord, ay tawaging Father's Legacy. Ano nga po bang dapat na ituro ng mga tatay sa mga anak? Kundi bagkos, i-aim ang bow sa Diyos. Sabihin namin na, sa Diyos anak, unahin mo ang Diyos at ang lahat ay dadagdag na lang sa atin at sa iyo. Maraming salamat sa aming beloved Bishop na patuloy mo pong ginagamit. Kaya ngayon, pinapanalangin po namin lahat ng mga tatay, 10 ng mga kapatiran, Lord, na tumanggap sa inyo. Dalangin namin na iunat mo yung mapagpalang kamay. Basbasan mo ang bawat tatay. Tulungan mo po, Lord, na hindi lamang kami taga-pakinig, kundi taga-pagsagawa. Na ituro namin sa aming mga anak, ibahin namin, Panginoon, sa kanilang mga daliri, ipasulat namin sa kanila. Katulad ng ginawa mo sa mga anak ng Israelita noong unang panahon. Na ang ibig sabihin, lagi namin paalala na ang aming Diyos ay iisa lamang. At dahil po sa tunay na pagtuturo mo sa amin, maraming blessing kang ibinibigay sa amin ng Lord. At sa blessing na ito, Lord, huwag namin kaliligtaan na kayo ang aming Diyos na nagpapala sa amin. Na sa amin pong pananampalataya ay buong puso po kaming sumunod sa inyo, na mahalin namin ang mga tao, mga kaluluwa, patuloy namin i-share ang gospel, ang katotohanan na kayo ay isa lamang Diyos. Ganon tibo, Diyos, na matuto naming mahalin ang mga kapatiran namin. Maraming salamat sa mga katuruan na to. At tinataas mo namin lahat ang aming mga sarili sa iyo. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Basbasan mo po kaming lahat. Pagwa mo sa amin lahat ng mga bagay na dapat po namin gawin. Gawin mo po kaming pagpapala sa aming bansa. I-lead mo po kami, Panginoon, sa dapat at tunay at tumpak at katotohanan. Ganon din po, Ama. Pagpalain mo pong bawat isa. Tinataas din namin sa inyo lahat po na lumapit sa harapan. Marami po kami mga bisita. Establish mo sa kanilang puso't kaisipan ang mga salita mong tinanggap nila. Tulungan mo po sila na tumanggap sa inyo, mabautismuhan po silang lahat at tumakad sila ng naayon sa iyong kalooban. Pamuli po namin tinataas ang aming iglesia. Nakita mo, Lord, na ang problema namin ay lugar. Patuloy kami magkaroon ng ganitong lugar sa aming pong pagtitipon. Importante po. At kung maaari, Lord, magkaroon din kami ng aming sarili sa ganitong panahon, Lord. Nagtitiwala kami na kung ano mabuti ay bibigay mo po sa amin. Tinataas po din namin aming bansa, ang aming mga leaders, ipagkaloob mo sa kanilang katalinuhan kung paano ma-maintain ang peace and order sa aming bayan. Gamitin mo po ang aming beloved President, lahat ng mga leaders, upang sa ganon ay maiwas kami sa kaguluhan. Patuloy mong pagbalain ang kabuuang bansa. Lahat ng mga kapatiran na nakatira sa iba't ibang lugar ay patuloy mo ring pagpalain. Maraming salamat sa iyo po lahat ng kapurihan. Ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you.
make his face shine upon you and be gracious to you, lift up his countenance upon you and give you peace. God bless you, and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Experience God's presence and be edified by His Word at our on-site worship service. Join us at Cuneta Astrodome next Sunday at 9 a.m. Spread the news and bring your loved ones and friends. To God be the glorians. Don't miss the exclusive topic of our Servants Force devotion entitled The Godhead, which is also a part of the OGEP 101, happening every Tuesday, 7:30 p.m. via an exclusive YouTube link. Calling all businessmen and professionals. Be part of the next ABC Reveal, a Father's Day special, on June 26, Wednesday, 6:30 p.m. at King Chef Seafood Restaurant, West Avenue. Registration fee is 750 pesos per head. Calling all those interested in dancing and acting, basic motion graphics, videography, arts and crafts, live sound basics, photography, and advanced Canva. The STARTS workshop by the CatPro team is having a batch 2, which will begin on June 29, Saturday, 2:30 p.m. at Gilgal Church Center. Registration is ongoing. Register for 350 pesos at the information area every Sunday or scan the QR code. This is for the benefit of Project G-Code. Inviting all Yopper for the next Pray Talk Eat happening on June 29, Saturday, 7 a.m. via Zoom. Check Yopper's social media pages for ways to connect. To all students who are done with 1FC Books 1 and 2, the next online workshop to become a certified Book 2 1FCer is on June 29, Saturday, 1 p.m. via Zoom. Registration fee is 200 pesos per head. Scan the QR code to register or sign up via the 1FC portal at 1fc.jctgbtg.com. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, CatProd, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For CatProd, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed 1FC Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen. I will never be